Rin po ng lagay ng panahon, makakausap po natin si Ginong Fernando Cada, weather forecaster ng Pag-asa. Ginong Cada, magandang hapon po. Yes, maraming salamat Sir Jiki at ganun din po sa atin sa mga kapuso. Magandang hapon po. So sa ating pong pagbabantay dito sa isang sama ng panahon na kung saan tuluyan ang naging tropical depression kahapon at kanina lamang ito pong ating binabantayang bagyo ay ganap na pong tropical storm. Ibig sabihin, ito po ay may international name na Mekhala at bukas ng umaga pag pumasok po ito sa ating Philippine Area of Responsibility, tatawagin po natin itong Bagyong Amang, unang bagyo po para sa taon ng 2015. Kasalukuyan pong halos ang kanyang layo ay nasa 1,365 kilometer. Yan po ay sa silangan ng Kabisayaan at taglay po ang hangin ng bagyong may international name na Mekhala na papangalanan natin Bagyong Amang na nasa 65 km per hour. At yung kanyang pong pagbugso umabot na po sa 80 km per hour. Inaasahan po natin siyang gumalaw sa mga susunod na oras sa direksyong west-northwest sa bilis na 19 km per hour. Wala pa pong direktang epekto ang nasabing bagyo, subalit yung pong kanyang trap o yung advanced cloudiness ang magbibigay po ng mga mahina hanggang katamtamang pag-ulan sa susunod na 24 oras at iyan po ay sa may Caraga at sa Eastern Visayas. Samantala sa natitirang bahagi po ng Kabisayan at Mindanao, halos bagyang maulap lamang po o partly cloudy to cloudy skies at ang mga pag-ulan po ay mga dulot lamang po ng mga thunderstorm. Ang Luzon po kasama ang Metro Manila, partikular din po dito sa may Cagayan Valley, asahan po natin ang mga pulupulong mga mahinang pag-ambon o manakanakang pag-ulan, lalo na po sa madaling araw. At asahan pa rin po natin ang malamig na temperatura sa malaking bahagi ng Luzon, na dulot pa rin po ng northeast monsoon o hanging amihan. Patuloy po nating babantayan ang bagyong si Amang, ito po yung magiging local name, at maaaring bukas po ng umaga mag-issue na po tayo ng unang bulletin para po sa nasabing bagyo. Yes po, Sir Jiki? Opo, itong si Bagyong Amang ay ano po nakikita nyo pagsapit ng Sabado sa araw na darating Santo Papa sa Tacloban? Meron ho bang tsansa na talagang lumihis po itong bagyo at makasalubong po ng amihan para mawala o humina ng tuluyan? Yes, tama po kayo dyan dahil ngayon po ay tropical storm category na siya at base sa ating mga forecast analysis data, bago pa po ito lumapit dito sa Eastern Visayas, posibleng maging tropical depression na lamang siya. Ibig sabihin, hihina po yung bagyo dahil nga po yung cold and dry intrusion ng malamig na hangin ng amihan at posible nga pong ito ay paglapit sa Eastern Visayas, ito po ay halos magbibigay pa rin po ng pag-ulan at after ng Sabado po, posibleng ito po ay bahagyang kumilos pa Hilaga at nga po yung inaasahan natin na hindi tatama sa lupa. At dahil malamig po ang amihan at pag ganitong halos panahon ng January o yung amihan season kung saan yung po yung kalakasan ng northeast monsoon, may posibilidad po talaga na hindi lumakas ang bagyo at pag nabit niya nga po yung amihan, posible nga pong tuluyan mag-dissipate ito. Sana po yun yung mangyari at magbibigay naman po tayo ng update para po lalo na sa pagbisita po ng Santo Papa. Opo, meron po ba kayong estimate sa ulan? Namomonitor na ba siya o nasasagap na ng Doppler radar kung gaano karaming ulan ang maaaring dalhin po nito? O meron po kayong estimate dyan sa Pag-asa? So sa ngayon po, base dun sa ating satellite, dahil malayo pa po yung ating swap ng radar at hindi pa natin nasasakop, halos may dun sa pinakang diametro niya na less than 300 kilometers, talagang medyo malakas din po yung pag-ulan. Moderate, occasionally heavy po. Pero pagsapit naman po nito dito sa may Eastern Visayas, lalo sa Tacloban, na-expect po natin base sa pinalabas nating weather outlook sa pagbisita nga po ng mahal na Santo Papa, posible pong sa January 17, mga light to moderates lamang po yung ating ine-expect na ulan, pero may mga pagkakataon na magbubugso po ng malakas na hangin dahil nga po kahit tropical depression category, may talagang ulan na dala-dala at lakas ng hangin yung pong bagyong si Amang. Apo, pero definitely kumbaga tama ho bang sabihin na
yung mga tao kahit po humina po siya, hindi po makaka-expect ng maaraw na panahon itong Sabado at Linggo. Tama Oh, ko yes. bang sabihin yun? Oh yes po, tama po doon. Kahit ito po talaga hindi tumama sa lupa, sa nakikita po kasi natin talagang mahahagi pa rin yung bahagi ng Eastern Visayas at magdudulot pa rin po ito talaga ng mga pag-ulan. Opo. Kailan po ang next na bulletin kaugnay po ng sitwasyon ng lagay na panahon? So bukas po ng alas 5 ng umaga, posible pong tayo mag-issue ng ulit ng ating updated sa 24-hour forecast. At pagpasok po ito ng Philippine Area of Responsibility, tayo po ay mag-issue ng unang bulletin at magpapalabas po ng Pag-asa yung pong official track o forecast track na kung saan po pupunta at inaasahan natin yung pong bagyong si Amang. Opo, maraming salamat po sa pagkakataon. Si Ginoong Fernando Cada, weather forecaster po ng Pag-asa. Maraming salamat.